Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 24 hanggang November 30. So Libra, nasa dulo na po tayo ng November. Konting kembot na lang ay Pasko na. So ano naghihintay sa inyo sa huling linggo ng Nobyembre? Let's start. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Seven of Swords. Yes. In the area of what you need, you have the Fool card. Yes, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Swords. Lovely. In the area of your near future, you have the Ten of Swords. Napakaganda nito. Huwag mo tong katakutan. I will explain that later. In the area of your challenge for the week, wow, the Three of Cups. Interesting. In the area of your fortune, you have the Sun card. Ooh, very, very beautiful. Tapos na. Kapag po lumalabas si Sun sa bawat reading po, this is a guaranteed happiness and a cheerful, cheerful week para sa inyo. At dagdag pa na nasa fortune area siya, so it's gonna be really, really nice week para po sa inyo. In your divine messages, the Hanged Man. At ang outcome nyo po for the week, eto yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, salamat po muna mga Libra sa inyong donations po, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ilang po yung paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong libreng reading for Libra dito sa ating channel. So thank you po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your reading, you have the Ten of Cups. Beautiful. 10, 10. Talagang ending of a cycle ito. A completion, accomplishment. So talagang meron kang matatapos na or meron kang mapagtatagumpayan na mahirap na parte. Because ang Ten of Cups po ay fortune after difficulty. So kung nanggaling ka talaga sa bigat, sa hirap, sa kayod, sa pagod, everything now is working in your favor. Kitang-kita ko yung paggaan ng sitwasyon mo, paggaan ng kalagayan mo, and kayo po tinatawag na yung spirit guides Libra to be with family more than ever. No? Bonding time with family, with kapatid, with magulang, visit them more often. Kung malayo ang inyong mga lugar, tawag, no? Video call man lang, no? Panahon daw to bond with the family and be with them this time. And nakita ko, for some of you, malapit mo na daw mabuo yung pangarap mo for your family. So, ituloy mo lang daw yan because malapit na siya. Okay? At the center, you have the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is all about your hard work. It's all about yung mga pinaghirapan mo na ngayon, na-realize mo na kailangan ko nang i-enjoy. Because for a very long time, yes, you've been giving a lot for your family. Kinabukasan nila, bills, pangangailangan. Pero ngayon, panahon naman para bigyan mo yung para sa'yo. No? Tuparin mo yung para sa'yo. Hindi daw huli ang lahat for you eh. Parang if you want to build something for yourself, especially kung ito ay negosyo or para sa ipon mo, para sa iyong independence, baka ito yung time na para bumukod ka, no? Build your own dreams, build your own empire. Isipin mo naman daw yung sarili mong kinabukasan, okay? So ngayon, after watching this video, baka pwede mo nang pagnilay-nilayan, Libra, kung ano yung mga gusto mo for yourself, na gusto mong maabot next month, next year, no? Or for the next 5 years, na magbibigay ng foundation at permanenteng financial gains para sa'yo. Kasi kayang-kaya mo na daw this time. Okay? Clarify natin to. The Nine of Pentacles. Siya nga pala Libra. Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special weekly reading para po sa mga Libra. So feel free po to comment down. The Nine of Pentacles. The Emperor card. Yes. Now is the right time for you to make a move. Pagdating sa iyong financial independence, financial freedom. Siguro some of you ay single parent o kaya breadwinner
O kaya ikaw ay solo sa buhay o nag-iisip ka na ng para sa sarili mo because na-realize mo na hindi ka na bumabata, parang you want to have a gusto mo na ng permanente at saka may mapagkakapitan ka pagdating sa kaperahan mo. So, kung meron ka mga dapat harapin, mga dapat asikasuhin, asikasuhin na daw. Wag mo na daw ipagpaliban pa. For example, retirement yan. O kaya balak mo na magtayo ng sarili mong sideline or negosyo. Or gusto mo na mag-ipon. Halimbawa, yung budget for the family, sabi mo magkatabi ka na ng mas malaki for yourself, no? So kailangan harapin 'yan, kailangan kausapin na yung mga dapat kausapin para ikaw masolido mo yung para sa okay? Napaka-importante niyan para sa this time. In the area of what you want, you have the Seven of Swords. Seven of Swords, sinasabihan ka na yung spirit guides na parang gusto mo nang lumayo or umiwas. Gusto mo nang umalis sa isang bagay na hindi ka na masaya, na parang wala na doon yung amor mo or hindi ka na nag-grow doon and you want to move. I don't know why, sa iba nakita ko parang ayaw mo na magpaalam, ayaw mo na mag-farewell sa kanila. Maybe because nanggaling ka sa painful experience o medyo toxic doon. Kaya parang sabi mo, time na for me para to chicken out or to leave them behind at magsisimula ka ulit kahit mahirap. Pero ang nasa isip mo, pansarili mo eh. Sarili mong kinabukasan, sarili mong buhay, sarili mong future, no? Kaya ngayon, you're ready now to leave something behind and take on this new adventure on your own. Yes, mahirap. Yes, nakakatakot. Pero parang kitang-kita ko rito na handa ka na. Parang you are now really giving yourself this chance. And nag-uugat yan doon sa parang happiness mo eh. Narinig ko parang matagal mo na rin naman tong gustong gawin. Pero ngayon mo lang siya magagawang simulan. Kaya parang sobrang saya mo kasi unti-unti mo nang nakikita yung katuparan ng plano mo dahil may hakbang ka na, kumbaga. Clarify natin to. So Libra, comment down below ano yung wish mo. So mag-wish ka na this time since ito po ay last week ng buwan. So mag-wish ka na sa baba kung ano yung mga gusto mong maganap moving forward. Okay? Feel free po to write it down. I wish blank will happen to me this week. Parang mga ganyan. Okay? Seven of Swords. The Seven of Wands. 7-7 is here, giving you the lucky energy. So congrats po, Libra. The Seven of Wands, yes, gusto mo nang umalis at maglagay ng barikada against them. Parang parang tinataas mo yung wall mo laban sa kanila. Parang ayaw mo nang makipaghalubilo sa mga taong ito. Gusto mo nang umalis, gusto mo nang lumayo, gusto mo nang magkaroon ng peace of mind because talagang napaka-toxic, napaka-painful doon. Either marami na rin nasabi sa'yo or talagang napaka-complicated ng lugar na yan or ng mga sitwasyon na yan. Kaya gusto mo nang paratilihin yung harang sa kanila. Parang you are now imposing you're imposing your boundaries. Kasi sabi mo hindi ka na nirespeto, hindi ka na ginagalang, ini-invade yung privacy mo, kaya parang sabi mo time na for you to leave them at mag-escape na. Which is ginagalang ko for you because importante ang peace of mind mo, importante ang autonomy mo, at importante yung nararamdaman mo. Kung napaka-uncomfortable na, you need to move and you need to honor what you feel. Okay? In the area of what you need, yes, the full card, fresh start. Bagong-bagong opportunity, bagong galawan, bagong gagawin, bagong sistema. You are now ready to move. At kailangan dito, Libra, seryoso ka sa gagawin mong ito. Hindi pwedeng gusto mo lang today, tapos bukas magabago na naman ang isip mo or aatras ka. Because ito ay touch move, no? Pag meron kang full card, hindi pwedeng kikilos ka ngayon tapos babalik ka na lang ulit kinabukasan na para bagang hindi ka sigurado, no? Kaya kailangan dito pinaghandaan, pinag-isipan, tinimbang mo na maraming beses kasi kitang-kita ko rito na marami kang gagawin. Marami kang aasikasuhin. So kailangan handa ang sarili. Pero narinig ko ito ay papalapit sa katuparan ng dreams mo for you and your family. So hindi mo lang to ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo to kasi gusto mo mag-expand, gusto mo mag-grow, gusto mong magkaroon, gusto mo maabot yung pangarap mo. Parang ganon. So,
Kailangan daw this time you are ready to make a move, to take a risk, sumugal sa buhay, mag-try ng bago. Kung talagang gusto mong maabot yung bagong pangarap mo, panahon na para sumugal ka naman sa buhay at get out of your comfort zone, kumbaga. The Fool card, oops, tumapon. The Magician card, yes, kaya mo daw. This is really the start of the tarot, tinan mo. 0 and 1. So talagang ikaw ay magkaplano, susugal at kikilos para maabot siya, para maikasakatuparan mo siya. So with the Magician here, isang indikasyon para sa iyo Libra na kaya mo siyang gawin. Attainable to, reachable. Kung iniisip mo na baka nakakatakot, hindi ko kaya, baka mag-fail ako, you have the ability and the skills to make it happen. Kapag po lumalabas si Magician card, ito ay indikasyon na time na for you to make a move, to make a bold move because you are ready. And lahat ng tools, lahat ng needs mo, siguro inaakala mo lang na hindi mo kaya, inaakala mo lang na hindi ka pa ready, pero the elements are there. Kompleto na kumbaga. At ikaw na lang hinihintay na humakbang at mag-try. Okay? Napakagandang paalala sa'yo nito. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Swords. Five of Swords, yes, nanggaling ka sa isang painful na experience. Lahat na binigay mo, lahat na iniyak mo, napagod ka na, nasaktan ka na. Parang feeling mo unfair, no? So, now you are moving forward. Sa hulit-huli, ang narinig ko, ang term ay, sa hulit-huli, ikaw pa rin ang panalo. Yun ang narinig ko for you. Kaya kung ano naman itong dinadanas mo, Libra, na masakit, mabigat, toxic, kung ano-ano yung narinig mong issue or chismis na very, very painful para sa'yo, isipin mo na lang na sa huli, ikaw pa rin ang mananalo. Nasa iyo ang huling halakhak at bubuo ka na ng empire mo, bubuo ka na ng kasaganahan mo. Kaya kung ano man yung pinagdaanan mo in the past na masakit or talaga namang nahihirapan ka mag-move on, isipin mo na lang kung ano yung tagumpay na nakuha mo from what happened at magagamit mo yun na pundasyon para payabungin yung sarili mong kayamanan at mas maging matapang ka sa mga gagawin mo moving forward. Okay? Clarify natin yan. So, the Five of Swords being clarified by the Temperance card. Yes, nagtiyaga ka, nagsumikap ka, nagtiis ka. Kahit na mahirap, kahit na toxic, kahit na parang minsan gusto mo nang sumuko na lang at wag nang pumasok, no? Maraming mga pagkakataon sa ganyan sa buhay mo. Pero kinaya mo, nagtiis ka, you continue showing up kahit na minsan parang wala ka ng gana or wala ka ng hope, wala ka ng lakas. Nagtiyaga ka, nagsumikap ka. And yes, along the way, may mga issue, may mga naging aberya, may mga naging drama along the way. Pero ngayon, kailangan isipin mo na, I made it. I reached out of this. At binibigyan ka ng divine timing, divine protection. Archangel Michael is here telling you na hanggat kumikilos ka dyan, nagsusumikap ka, tinatapos mo yung isang proseso, the outcome will be favorable para sa'yo. Okay? Napakagandang paalala niyan. In your near future, you have the Ten of Swords. Ang tabayanan mo after watching this video, Libra, 10 days, 10 weeks, or 10 months, makakawala ka na dun sa painful experiences mo. Kung nag-fail ka, nalugi ka, nadapa ka, niloko ka, a heartbreaking moment ito for you, huwag kang mag-alala, babangon ka na dyan. No? Nakita ko yung talaga namang bukang liwayway or pagsibol ng araw sa buhay mo. So, hindi mo kailangan matakot. Ayan yung araw, oh. Dito palabas pa lang, pero nandito lumabas na. Meron ka pang araw here sa full card. So, talaga namang favorable ang pagsibol ng araw sa'yo. May new chance to not bumangon, may new opportunity para makabawi ka. So, ang paalala sa'yo na yung spirit guides, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Huwag ka mawawalan ng tiwala na bukas makalawa, magbabago kapalaran ko. Huwag mo laging isipin na permanente yung problema mo or permanente yung kinakasadlakan mo. No. Temporary lang yan. Makabawi ka pa. With a 10-10 here, telling you talagang tapos na yung cycle. Kompleto na, Libra. Nakompleto mo na yung cycle of what happened in the past and you're now entering with a full card here, entering a new beginning kung saan wala na doon yung mga pain or suffering na dinanas mo in the past. Okay? Clarify natin to.
The Ten of Swords being clarified by the Five of Swords. Binalik tayo. 5-5 is talking about the drama or conflict. No? Sabi ng yung spirit guides na end na daw to. Dulo na, rurok na. Lahat ng pain, suffering, labanan, um, drama, or hindi magandang experience mo mula sa past, tapos na daw yan. Ang isipin mo na lang na lesson daw yon at gamitin mo siyang bala para moving forward ay hindi na maulit itong mga dinanas mo sa past na yan. Okay? Napaka-importante nito. In your challenge, you have feathered omens. Even the sweetest bird harbors fierce intentions. Self-deceit, illusion, and secret. Panahon na daw para basagin mo lahat ng illusion mo. No? Kailangan do things with pure intentions. Kung ano yung gusto mo, yun lang. Kung ano yung mga ilusyon or hindi totoo, iwasan na yan, basagin na yan. Kung meron kang mga bagay na parang wala pang kalinawan, kalkalin mo na, alamin mo yung totoo, para alam mo kung may aasahan ka pa ba or wala. Okay? You also have self-reflection. Yes. Looking inward helps you see what to improve to make better choices. Awareness and improvement. Kailangan daw aware ka sa sarili mo kung ano yung mga bagay na dapat baguhin, dapat tigilan, dapat nang tantanan para ma-improve mo yung sarili mo, ma-improve mo din yung buhay mo. Okay, for example, maagang-maaga ka dapat sa trabaho, pero sanay na sanay ka mag-Netflix hanggang 3 a.m. So, paano ba yan? So, there are things na kailangan mong bawasan, baguhin, para mag-improve yung buhay mo. Para mga ganun, okay? In your challenge, you have the Three of Cups. Narinig ko dito, Libra, baka masyado ka daw mag-overindulge sa iyong buhay this time. For example, partying with friends, sobra na yung pag-inom-inom, paglabas-labas, or you're enjoying too much. Alam ko medyo contradicting yan, pero baka daw masyado ka mag-enjoy this week with partying or good times. I don't know why. Narinig ko na parang may mga pagkakataon na yayayain ka lumabas. Baka daw malingat ka doon sa mga importanteng dapat gawin. So, make it controlled. Yung tamang-tama lang. Kung yayayain ka, sige labas kayo, pero wag naman aabutin ka ng pamorningan doon, di ba? Or you are celebrating agad-agad without confirming muna. Parang ganon. So, wag ka daw masyadong self-gratification, parang ganyan. Or mauna agad yung celebration bago yung hard work ay kilos muna. You need to make sure na nakatutok ka sa isang bagay at huwag magpakahayahay sa mga pagkakataon. No? Parang ito yung linggo na sinasabi rin yung spirit guides na laban tayo, so good tayo, saka na tayo mag-relax, saka na tayo mag-party-party kapag okay na. Parang ganon, okay? The Three of Cups. The King of Wands. Yes, focus tayo sa goals. Sabi ni King of Wands. Napakasimple. Napakasungit today ni King of Wands. Sabi niya, focus tayo sa goals. Tama na muna yung party-party. Huwag muna tayong humilata. Huwag muna tayong mag-bonding time sa trabaho. Kilos-kilos muna. Now is the right time for you to really take a deep dive pagdating sa iyong ugnayan sa family. Pagdating sa mga pangarap mo with the family. Yun daw muna unahin mo. Meron kang pangarap meron kang goal. Make sure na hindi ka daw nalilingat dyan at nakafocus ka dito more than the I don't know, relax with someone else. Parang ganun. So, this week, paalala sa'yo Libra na unahin mo ng importante. Okay? In your fortune, you can overcome anything. Overcoming obstacles. Yes. Nakalagpas ka na dito sa Ten of Swords, kayang-kaya mo na kahit ano. So, especially with the Five of Swords din, nanggaling ka na sa painful relationship or toxic environment, talagang piniga ka doon, nasaktan ka. So, pag nalagpasan mo yan, kayang-kaya mo na daw lagpasan kahit ano. You also have watching clouds, lie back, rest, and relax. Nasabi ko dito with the family and friends, pero dapat tong lie back, rest, and relax, kailangan to in moderation. Hindi pwedeng tatagal ka dyan na relax lang, kasi meron ka daw dapat asikasuhin, especially yung mga pangarap mo at goals mo. Because hindi lahat ng deadline ay kayang habulin, hindi lahat ng panahon ay kayang hintayin ka. So, make sure na nakatutok ka sa mga dapat tutukan, pero daanin mo to sa balanse. Balansehin mo. Pag may time ka to relax,
relax. Pag may time ka para magpahinga at magbakasyon, go push. Pero alam mo kung kailan ka dapat magseryoso at kung kailan ka dapat magpahinga. Okay? In your fortune, you have the Sun card. The Sun card, yes, this week is all about happiness, um, freedom. It's all about you having this enlightenment and magkaroon ka ng time to really enjoy yourself with the company of your family. Okay? Tutukan mo daw sila this time. May concern daw sa kanila eh. So parang maliliwanagan ka Libra this time na parang, ito pala kailangan ni nanay. Ito pala kailangan ni bunso. So yung communication and bonding time with them will solidify kung ano din yung goals mo moving forward and malalaman mo na yung tamang direksyon. So napakaliwanag nito this week for you. Kaya kung meron ka mga gusot with a family member, meron kayong di pagkakaunawaan, or meron kayong mga issues na dapat plansyahin, ito yung linggong ito para sa bagay na yan. So, naramdaman ko yung paglaya ng family mula sa isang mabigat na pagkakataon sa buhay mo this time. So, lalaya na kayo, mapaplansya na yan. Everything now is running smoothly sa'yo and with your family. So, nakita ko rito, huwag kang matakot harapin. Just do things positively. Huwag mo isipin lagi yung nega. Kailangan harapin mo siya na, sige, kaya natin yan. Sige, baka approve. Ay, sige, baka magawa natin ng paraan. So, parang ganon. So, always think positive. Sun card, the Ace of Wands. Yes. Sabi ko nga sa inyo, yung kalinawan ng isip this time will propel or will push you to create a new and solid plan moving forward. Kung ikaw ngayon ay nalilito sa mga hakbangin mo, kung ikaw ay natatakot pagdating sa iyong mga balak simulan, just think positive and be clear with your intentions. Alam mo yung gagawin mo, alam mo yung gusto mo, and then boom, makakabuo ka ng tamang plano, tamang idea, at yan ay hakbangan mo with so much positivity, it will bring good outcome para sa'yo. For example, nalilito ka tungkol sa anong gagawin mo sa tindahan nyo. Kasi halimbawa yung tindahan ninyo ay wala ng benta, mahina na ang kita. Kasi sa kabilang kanto, may nagtayo ng bagong tindahan, for example. So, sabi mo, hindi. Para sa pamilya ko yan, yan yung source namin ng income pag wala pang sweldo. So, ngayon sabi mo, lalaksan ko ang loob ko, mag-iisip ako ng paraan, positive thinking lang tayo, biglang boom, makakaisip ka ng paraan kung paano isasalba or papayabungin yung tindahan. And yung planong yan, i-execute mo yung plano na to, at magiging confident ka dyan, boom, aayos yung tindahan for you. So parang ganon. Ganon yung nakita ko ditong parang move mo. So example lang yung tindahan ha, pero parang ganon yung energy mo this time. You will find a way na magiging positive ka on doing it. It will work out for you. So congrats po Libra, i-like mo na to. I-claim mo na tong positive outcome sa yung gagawin this time. Congrats. Claim. Like. In your divine messages, you are good enough. Yes, wag mong isipin na hindi mo kaya. Wag mong isipin na mahina ka. You are good enough and kaya mong palakihin yung pera mo, kaya mong palaguin yung negosyo mo, kaya mong pagandahin ang buhay mo on your own. You are independent and empowered this time. You also have the answers you need are coming. Yes, marami kang mga questions, marami kang mga pinagdaanang painful, kaya nag-iisip kang mabuti kung kaya ko ba, gagawin ko ba. Yes, kaya mo. No? Darating sa iyo yung mga kasagutan para mapanatag ka na. Especially here with the Sun card, no? The enlightenment will come to you. Nadulot din ni Hangman. So, kung meron ka daw ginagawa this time Libra na parang urong-sulong ka, try ka ng try pero parang walang nangyayari, sabi na yung spirit guides, tignan mo sa ibang perspective. Tignan mo sa ibang paraan. Baka doon mo makita yung tamang solusyon, tamang paraan. Kasi meron kang pinipilit eh. Halimbawa, ito yung problema mo, ito solusyon mo. Pinipilit mo siyang mag-swak doon sa problema. Pero hindi nga gumagana eh. So, sabi rito, maupo ka muna at tignan mabuti yung problema para makita mo kung ano pa yung ibang paraan na pwede mong gawin. Baka ikaw lang pumipilit doon sa solusyon na hindi naman swak. Para kang nagpapasok ng maling susi sa maling doorknob. So, make sure na nag-iisip ka ng panibagong paraan, plan B, plan C, plan D, to solve your problem. Okay? Clarify natin to. The Hangman is being clarified by
The Six of Wands, yes. Now is the right time for you to focus on that move. Kung merong mga hindi gumagana, makakaisip ka doon ng bagong paraan, nakakaiba, at doon daw mag-uugat yung tagumpay this time. So, kung meron kang inaasikaso at parang walang solusyon, tignan mo lang sa ibang perspective, boom, nandoon ang tamang ingredient para magtagumpay ka sa bagay na yan. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, October. Yes, sa mga October Libras dyan. Para sa inyo ito. Ibig sabihin, October Libras, this message is for you. Pero, sa mga Libra po dyan na iba, meron po ba kayong milestone sa October? For example, special occasion, birthday ng kapatid, or anniversary, fiesta. Kung yes ang sagot, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron daw po kayong milestone sa October. You have firecracker, excitement. Yes, meron daw exciting event na mangyari sa iyo this week. Congrats po. Another message, Vine, seek out information that will help you. Kung nalilito ka, nahihirapan ka, huwag ka daw mahiyang magtanong, kalkalin mo yung informasyon, huwag kang makontento lang sa alam mo. Marami ka pang pwedeng malaman, marami ka pang pwedeng gamitin na informasyon na makatulong sa'yo. You have box, you will receive a gift. Wow, i-claim mo na to. Claim, claim, claim. Makatanggap ka daw ng isang regalo this time. So congrats po. Ang outcome ni Libra for November 24 to 30, the Four of Pentacles. Okay, Libra, this time, sinasabi na yung spirit guides na kailangan daw stable ang buhay mo. Stable ang kapirahan, stable ang budget, stable ang energy mo and your health. Okay? Example, budgeting. Kailangan ko ano lang yung mahalaga, yun lang ang bibilhin. Don't go out of the budget, sa limitasyon ng budget. Make sure yung expenses mo ay nahahawakan mo mabuti. Ganon din sa yung physical health. Huwag ka daw mag-extend o kaya don't do things na hindi mo na kayang gawin para mapanatili mong hawak-hawak yung mga bagay na importante sa'yo. Okay? Huwag ka daw mahiyang mag-reject or to say no sa mga bagay na alam mong hindi mo kayang panghawakan kasi busy ka na nga sa inaalagaan mo this time. Kapag stable ka, stable ang money mo, stable ang ginagawa mo, mas magiging madali sa'yo to pa rin yung pangarap mo for your family. Kaya, learn to let go of things na hindi mo na kayang asikasuhin or hindi mo na kayang panghawakan para manatili kang nakaupo dyan talagang malakas. Okay? The Four of Pentacles. The Nine of Swords. Yes, marami kang alalahanin, marami kang problema, most especially sa future, especially for the stability of your family. Budget, pera, ipon, bahay, mga utang, no? Iniisip mo kung paano mo yan mapanghahawakan lahat-lahat. So sabi na yung spirit guides, one step at a time. Huwag mong solusyonan lahat sabay-sabay. Iisa ka lang, isang katawan ka lang, at isa lang din ang utak mo. So, huwag mong biglain ang sarili mo sa pag-solve sa lahat ng bagay sa buhay mo. You need to learn to prioritize. Ano lang ba dapat yung mga bagay na dapat mong asikasuhin muna na kinakailangan ng maraming effort mo para hindi patong-patong yung iniisip mo this time. So, manage your anxiety. Control your stress. Control yung mga bagabag at iniisip mo. Hindi lahat daw ng bagay na niyayakap mo ay problema. Okay? Okay? Piliin mo lang yung mga bagay na dapat mong paglaanan ng effort, time, money, isip, at saka panahon. Okay? Napaka-importante yan para sa inyo para hindi ka problema ng ganyang katindi. Okay? So Libra, yan po ang inyong November 24 to 30. Sana po ay nakaresonate kayo. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James for James Starter PH. God bless everybody.